Take picture. Hi, this is TechDad and welcome to my channel. Kung naghahanap kayo ng dashcam na may 4K, may app control via Wi-Fi, merong super night vision, merong 24-hour parking mode, merong Type-C yung sa power port niya, and may smart voice control, baka ito na yung dashcam na para sa inyo. Bali sa dinami-daming na-review ko na dashcam, dito tayo napunta sa Lingdu, no? Medyo mura pa rin kasi siya kaysa sa iba, and kung mapapansin nyo, ganito lang siya kaliit. And kung susuriin nyo maigi, parang kapareho din siya ng mga branded na mga model, no? So ganyan din siya kaliit, ganyan din yung itsura niya. Yung iba 2K, yung iba 1080p, pero itong nakuha natin is yung 4K. Pero halos pare-pareho talaga ng itsura niya. I think ano lang to, no, parang yung iba nire-rebrand lang, I'm not sure, pero parang ganoon kasi yung itsura din kasi parang pare-pareho lang talaga. So ito yung itsura niya, ayan, yung pinaka-ilalim niya. And sa ilalim nito, yung para may butas-butas dyan yung may heatsink and yung sa may microphone natin, no? So dyan mapipick up yung mga boses natin. And Type-C na nga pala yung port niya, no? And I think 256 yung pinaka mataas na memory na pwede dito. And pwede rin itong pindutin via Wi-Fi, pwedeng i-on, pwedeng i-off, pwede rin voice control kung gusto nyo, pwede nyo sabing Wi-Fi off, Wi-Fi on, mga ganun, no? Bali dito naman sa mga accessories natin, meron tayong kasama rito na cable na 12 feet or 3.5 meters yung kasama sa package niya. So Type-C yan, pwede natin i-connect sa cigarette filter natin or sa cigarette lighter para mapagana yung dashcam natin. Ito naman yung pang prick or yung pang sungkit sa dashboard natin or sa may ceiling natin. So dyan pwedeng i-connecta yung mga wire natin, pwedeng ikabit dyan, ididikit nyo lang sa may salamin. Pwede rin namang isuksok lang dun mismo sa may ceiling, no? And ito naman yung para pinaka-plastic niya. Ilalagay natin to sa may windshield and dito natin ikakabit or ididikit din yung pinaka-dashcam natin. And here's the manual. And of course, meron siyang kasamang extrang plastic para kung sakaling gusto natin tanggalin yung nauna, pwede natin gamitin to. Dito naman sa manual natin, sa unang page na yan, meron tayong makikitang parang QR code and i-scan nyo lang yan para ma-download yung app na pwede rito, yung Lingdu app. Or pwede nyo rin naman i-download via Play Store. Nakalagay din dito yung mga nakalagay sa box mismo, yung unit, yung plastic, yung cable, yung pry tools, and yung manual. And dito rin nakalagay yung mga specs ng D500 natin. So ang aperture niya is 1.8, language, English, Dutch, mga ganun, no?
micro SD hanggang 256 gig, yung video code, H264, JPEG, MP4, pwede tayo mamili ng resolution kung ano gusto natin, yung Wi-Fi built-in, yung battery built-in, and 5 volts, 1 amp yung pinaka-power niya. And yung iba naman, self-explanatory naman, so skip na natin to or fast forward na natin. Kaya pala ito yung napili ko kasi parang nakatago lang siya and hindi siya protruding, hindi siya nakakaabala sa dashboard natin. Kitang-kita pa rin natin yung screen natin, yung sa windshield, hindi siya nakaka-disturb. Tagon-tago siya doon sa may ilalim ng salamin natin, kaya nagustuhan ko siya. Hindi katulad nung parang dashcam na may parang salamin. Hindi ko kasi trip yung ganun eh. Mas gusto ko yung tagulang na ganito. Plus may option ako ng 4K resolution. Pwede ko siyang ibaba ng 2K, pwede ko siyang ibaba ng 1080p. So yun yung pinaka nagustuhan ko talaga. Recording started. Wi-Fi is on. Take picture. Take picture. Lock video. Lock the video. Lock video. Emergency video. Ang pinaka selling point pala talaga sa akin is yung 4K nga. And pwede ko siyang i-downgrade ng 2K resolution, pwede ko siyang i-downgrade ng 1080p, pwedeng gawing 720p para mas makasave tayo ng memory sa SD card natin. Actually, dapat yung 2022 model yung makukuha natin kasi yun yung talagang in-order ko, which is yung Lingdo D100 na 2K resolution, pero hindi ko alam bakit naging 2023 model yung nakuha natin na Lingdo D500 na naging 4K resolution. Pero ganun pa man, napaka-thankful ko kasi same price lang din pero naging 4K na yung resolution instead of 2K resolution. Take picture. Bali sa halagang 1,500, meron na tayong 4K, meron na tayong GPS, meron na tayong voice command. Yung mga ganong feature dito sa presyo na to, hindi natin makukuha yun sa ibang branded na dashcam, no? Kaya para sa akin, sulit na sulit tong dashcam na to sa presyo niya and sa mga features niya. Lalong-lalo na yung GPS and yung voice command. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next videos natin in the future. Thank you and God bless!